One of the hardest lessons in life is learning to let go. Whether it's guilt from past mistakes, anger from someone hurting us, love that's no longer returned, the pain of losing someone, or the sting of betrayal, letting go is never easy. Our hearts want to hold on. We hold on to people, to memories, to emotions, and even to pain. Sometimes we think if we hold on just a little longer, things might change. We think we'll feel better, or the person might come back, or the situation might fix itself. But deep down, we know that some things are meant to end. Letting go doesn't mean we forget. It doesn't mean what happened wasn't important. It just means we've decided not to let it control us anymore. We choose to make space for peace, healing, and new beginnings. Change is hard because it feels like we're stepping into the unknown. It's scary. It's painful. But holding on to what hurts us can be even more painful in the long run. It keeps us stuck, unhappy, and tired. When we let go, we give ourselves the chance to grow. We learn to forgive, not for others, but for our own peace. We learn to move forward with strength, even when it hurts. Letting go is not a one-time act. Sometimes, we have to remind ourselves every day to release the pain. And that's okay. Healing takes time. But in the end, you will feel lighter. And your heart will thank you for choosing peace over pain. Isa sa mga pinakamahirap na aral sa buhay ay ang matutong bitawan ang mga bagay. Maaaring ito ay ang pagkakasala mula sa mga nakaraang pagkakamali, galit mula sa sinumang nakasakit sa atin, pag-ibig na hindi na naibabalik, ang sakit ng pagkawalan ng isang tao, o ang panghinang pagtataksil. Ang pagbitaw ay hindi kailanman madali. Nais ng ating mga puso na humawak. Humahawak tayo sa mga tao, sa mga alaala, sa mga emosyon, at kahit sa sakit. Minsan iniisip natin na kung humahawak tayo ng kaunti pang mas matagal, maaaring magbago ang mga bagay. Iniisip natin na maaaring maging mas mabuti ang ating pakiramdam, o maaaring bumalik ang tao, o maaaring ayusin ang sitwasyon ng kanyang sarili. Ngunit sa kaibuturan, alam natin na ang ilang mga bagay ay nakatakdang magtapos. Ang pagbitaw ay hindi nangangahulugang nakakalimutan natin. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga ang mga nangyari. Ipinapahiwatig lamang nito na nagpasya tayong huwag na itong payagan na kontrolin tayo. Pinipili nating magbigay ng espasyo para sa kapayapaan, pagpapagaling, at mga bagong simula. Mahirap ang pagbabago dahil tila tayo ay sumasakay sa hindi tiyak. Nakakatakot ito, masakit. Ngunit ang paghawak sa mga bagay na nakakasakit sa atin ay mas masakit pa sa katagalan. Pinipigilan tayo nitong magpatuloy, maging hindi masaya at pagod. Kapag tayo ay nagbitaw, binibigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataong lumago. Natututo tayong magpatawad hindi para sa iba, hindi para sa ating sariling kapayapaan. Natutunan nating magpatuloy ng may lakas kahit na masakit. Ang pagbitaw ay hindi isang pagkakataon lamang. Minsan, kailangan nating ipaalala sa ating mga sarili araw-araw na pakawalan ng sakit. And ayos lang yun. Ang pagpapagaling ay nangangailangan ng oras. Ngunit sa huli, mararamdaman mong mas magaan ang iyong pakiramdam at pasasalamatan ka ng iyong puso sa pagpili ng kapayapaan kaysa sa sakit.